What's up mga langga? Hello mga buntag rin tanan mga langga no. So as you can see mga langga, nandito na naman tayo sa tindahan. Kasi nandito kaming lahat mga langga. Nandito si Insect. Ayan si Insect mga langga oh. Insect. Ayan. Nandito si Papa. Naglubo si Papa mga langga. Ako din mga langga, naglubo din ako. Naglubo din ako mga langga. Si Insect din ay naglubo din. Kay wala kaming magawa sa ngayon mga langga, wala kaming ibang magawa sa ngayon kasi nga bagyo at napakalakas talaga ng ulan mga langga. Hindi ko alam kung kailan ito titila. So sa lahat dyan ng mga nanunood, sana mag-ingat tayo lalo na dito sa Pilipinas dahil itong bagyong Tinong lang no? Tinong? No. Sa ibang lugar mga langga ay nasa signal number 2 na siya. Doon sa amin mga langga sa Bohol, napakalakas na daw. Dito naman, malakas yung ulan pero hindi kami masyadong nababahala sa hangin kasi nga itong sa amin ay sa lipod. Yun bang hindi masyadong Tino. Hindi masyadong matamaan kami ng hangin dito mga langga kasi yung lugar namin ay mababa. Dito kami sa mababang part. Hindi katulad dun sa iba na nasa upper part or elevated part mga langga. Kaya yung iba dito sa amin mga langga ay nag-evacuate na sila. Yung mga kapitbahay namin dito na yung bahay ay ano ba, kadabang maliit lang tapos madali lang sirain ng hangin. Ayun, nag-evacuate na sila mga langga at sa ngayon ay napakalakas ng ulan at napakataas ng baha mga langga. Kaya nung bago pa nagbaha, bumili na po kami ng butane kasi wala kaming kahoy mga langga. And bigas, yon. Bahala na ang ulam kasi yung ulam, may tangkong naman kami dito. Kung ano, mayroon kaming papaya at mayroong kunting bunga ang aming talong. Kaya hindi kami masyadong na-worried mga langga. Kaya habang hindi kami makagalaw sa labas, hindi kami makapagpamasyal, nandito kami sa loob mga langga, naglubo. So, siguro panigurado, pagkatapos itong bagyo ay matatapos na natin itong aming lubo mga langga no. So nasugatan pa tayo ng very very light. Ganun talaga ang buhay bukid nun mga langga, taga bukid. Kita namin sa inyo mga langga kung gaano nakalaki ang tubig at kung ano na ang sitwasyon sa lugar. So kahit maulan, suungin natin yun para makita nyo lang yung gaano ka-risky yung aming sapa dito pagdating sa malakas na ganitong panahon. Kaya sa mga taga-Agsuo, taga-Katmon or sa iba't ibang lugar dyan, Sugod or kahit saang lugar man sa Pilipinas na may sapa, may suba malapit sa dagat, kailangan talagang mag-evacuate mga langga para for safety purposes. So sa ngayon ay itutour ko muna kayo sa gitna ng ulan at gitna ng bagyo mga langga. So let's go. So let's go mga langga. Puntahan natin yung ipapakita ko po sa inyo yung sitwasyon namin dito sa bukid mga langga no. Ganito yung sitwasyon namin mga langga kapag ganitong maulan, lalo na kapag may bagyo mga langga. Pero ang ipinagpasalamat namin mga langga ay hindi masyadong mahangin. Hindi katulad nung bagyong Odette na talagang nasalanta kami mga langga. Nangabali yung aming mga kawayan tsaka yung aming mga kahoy. So dito sa bandang to mga langga, talagang mataas na yung baha no. Kung nakikita nyo po yung yung tubig na yan, ayan umapaw na siya mga langga at talaga namang umakyat na siya dyan sa may kaimito mga langga. Ganyan, dyan yung daanan namin mga langga papunta dun sa kabila. So kung anuhin mo yan mga langga, kung pupuntahan mo yan, siguradong maaanod ka. Kasi napakalakas ng current ng tubig mga langga at saka napakalalim niyan mga langga. So kung natapos na yung tulay, dyan sana ilalagay yung tulay mga langga dito sa bandang ito. Kasi yan yung daanan diretso dito sa aming main road. Kaso lang na-ghost project tong ating tulay mga langga, kaya hanggang ngayon ito yung talagang number 1 problem namin dito sa bukid mga langga. Kapag ganitong ulan, hindi kami makatawid papunta sa kabila. Tapos yung mga motorista stranded dito sa amin mga langga kasi hindi nga sila makatawid no.
So, ayan, nagpapayong tayo mga langga. Problema ko ngayon, ang payong ko naman ay buslot. So, nababasak pa lang tayo ng konti. So, puntahan natin yung kabila mga langga. So, makikita nyo dyan, patuloy pa rin po ang lakas ng ulan. Pero sinusuong natin mga langga para makikita nyo yung lugar. Yan yung tubig mga langga, ano, dumadagay-day yan papunta doon sa sapa talaga. So, ayun nga, nagpasalamat pa rin tayo kahit bagyo dahil hindi masyadong malakas yung hangin. Paano na lang kaya kung malakas yung hangin mga langga, no? Pero hindi pa rin tayo pakumpiyansa mga langga. Dahil panigurado na kanang pagkatapos talaga, aftermath nitong bagyo ay meron talagang ano, kanang mga properties na nasisira, lalo na kapag ganitong baha. So ayan, nakikita nyo ba mga langga? So ito talaga yung daanan ng mga motorista papunta doon sa kabila, papunta doon sa kina Sir Brands, papunta doon sa mga tindahan na malaking tindahan na bibilhan ng bigas, ng mga pangangailangan, no? So yan talaga yung daanan ng motor, kaso lang napakataas na ng tubig. So puntahan natin yung kabila ha, makikita nyo yung napakalakas na tubig at napakalaki na ng baha mga langga. Ito yung sitwasyon talaga dito sa bukid. Kaya kapag wala kang bigas tapos hindi ka nakabili bago ang ulan, paniguradong magugutom ka dahil hindi ka makatawid mga langga. So dito naman sa part na to, sana tumigil na yung bagyo, ulan bago pa umakyat dito sa part na to mga langga. Kasi nung bagyong Odette talaga o nung unang bagyo pa ay umakyat talaga yung tubig mga langga, no? Mula doon sa sapa papunta dito doon sa aming bahay. So ayan po yung sapa, oh. Medyo mataas na po talaga yung tubig niya at napakalakas ng daluyong ba, o di ba? Parang paakyat na siya. Marami pang mga buko dyan mga langga. Manguha sana kami ng buko, kaso lang baka mahulog kami sa tubig, delikado. Kasi marami kasi mga buko mga langga na naanod ba, so sayang. O mga, kasi itong sapa na to mga langga galing to sa bukid, kaya grabe talaga yung ano, grabe talaga yung bilis na paglaki ng tubig kasi nga galing ito sa doon sa mountain, doon sa bukid talaga. Kaya minsan kahit walang ulan dito sa amin, magbabaha dito mga langga kapag maulan doon sa bukid. Kaya ano, talaga namang hindi pa kumpiyansa yung mga dumadaan na motorista kasi biglang-biglang bumabaha mga langga. O di ba, napakaitim ng langit, dag-um ba. So mag-ingat tayong lahat, lalo na sa malapit sa sapa, malapit sa suba. Ingatan natin ating pamilya at ating mga sarili mga langga. At huwag natin kalimutan magdasal kasi yun lang talaga yung number one na solusyon. Si Lord lang talagang nakakaalam sa lahat. Siya lang yung nakakaalam kung ano yung plano niya sa ating lahat mga langga, no? So ayun, marami naman tayong kangkong dito mga langga, hindi tayo maubusan ng ulam mga langga. Kaya sana sa amin doon sa Bohol, sana ganun din sila, meron din silang makain doon. At kahit paano ay naka-evacuate na sila mga langga. So sana huwag din tayong pabayaan ng gobyerno, no? Lalo na sa mga nasasalanta talaga. So yan po yung tulay, oh. Yan yung tulay na sinasabi ko mga langga, na dito sana ay ginagawang tulay papunta doon sa kabila. Kaso lang mga langga, yung project ay nagiging ghost. So walang tulay na nangyari mga langga. Dalawang kontraktor na ang nag-try dito, kaso lang hindi talaga nag-succeed. I don't know kung bakit. Kasi akala namin nung huling kontraktor ay matatapos talaga nila ito, kasi marami-rami naman yung mga construction men ba, yung mga nagko-construct dito. Kaso lang parang ganyan lang talaga yata yung pasiunang kuan ba, yung semento na yan na yan semento na yan lang yung natapos nila, kasi daw hindi sila binayaran ng government. I don't know kung ano yung rason. Basta yun yung sinasabi nila na alis sila, uuwi sila sa kanila kasi hindi daw sila binayaran. Kaya ayun, napakalaking kawalan dito sa amin sa bukid mga langga. Kaya mananawagan tayo ulit, no, sa ating mga government officials
dito sa Katmo na sana matapos na itong ating tulay. So balik na tayo dito sa atin mga langga. Ito yung mga motorsiklo mga langga ng nag-iwan ng mga nag-evacuate ba. So yan naman yung mga mais, no. O may pusa pa sa ibabaw mga langga. Kasi patuloy pa talaga kaming naglubo ngayon mga langga. Kasi nga habang wala kaming ginagawa dito sa loob ng aming bahay, kasi nga maulan, kaya ayun, naglulubo tayo dito mga langga, no. So ayun, balik na tayo dito sa bahay mga langga. So yan yung mga nalubo namin lahat, oh. Yan, marami na din yan mga langga, eh. Hindi din madali ang maglubo mga langga kasi yung kamay namin talagang malubo din talaga sila. So yun yung buhay ng taga-bukid mga langga. Bago ka makakain ng bigas, kailangan mo talagang paghirapan muna. Kaya saludo ako sa mga taga-bukid, mga farmers, na talaga namang grabe yung sikap nila para makakain tayong lahat. Kasi kung walang farmers mga langga, hindi tayo makakain ng bigas. Kasi sila talaga yung number one reason kung bakit tayo may kinakain at may pinapakain sa ating pamilya mga langga, no? Ay super thankful tayo sa lahat ng farmers sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo mga langga. Kasi minsan ay nag-aangkat din tayo ng bigas sa ibang bansa. So papakita ko din sa inyo mga langga yung langka na nakuha ni Papa nung isang araw. Tapos since bagyo nga yan, I don't know, mag-iisip ako kung ano yung recipe na gagawin ko dyan, no. So meron na tayong pang-ulam mga langga. Solve na tayo sa sa ulam ngayong bagyo na to mga langga, no. So yun mga langga, nakabalik na tayo dito sa loob ng bahay mga langga, no. Hindi tayo masyadong nagliwaliw doon sa labas kay delikado ang panahon, baka mahulugan tayo ng mga sanga ng kahoy. And of course, maulan, baka maglabad ang atong mga langga, mahirap na pagkatapos ng bagyo, baka magkasusimbako, magkasakit tayo mga langga. So ayun, siguro nag-iisip ako kung anong gagawin ko dun sa langka. Iba-vlog ko siguro yun. Siguro maluto ko yun pag may niyog na kami, kasi masarap kasi yung langka mga langga kapag ginataan. Yung ensalada, yung ginataang langka, masarap yun mga langga. So siguro mapakita ko sa inyo the next video kung ano yung iluluto ko mga langga. Sa ngayon ay makontento muna tayo sa kung anong meron tayo, no. Ang importante ay meron tayong makain sa panahon na ganito mga langga. So napakasalamat pa rin tayo kay Lord na hindi niya tayo pinabayaan kahit paano. Sa mga pamilya ko dyan sa Bohol, mag-ingat kayo lagi dyan. Siguro nag-evacuate na sila mama ngayon kasi kagabi pa yun nag-start. Kagabi pa nag-start yung hangin dun sa amin mga langga sa isla. Kaya kagabi din po sila nag-evacuate. Kaya yun. So hanggang dito na lang muna ating video mga langga, no, kay magtiwas pa ko sa kung lubuon niya, mag-intindi pa ako sa among paniud to mga langga. So thank you and God bless mga langga. Mag-ingat po tayong lahat dyan. Huwag magpaulan at pray lang tayo na sana malagpasan natin itong bagyo na to na walang walang casualties ba, no, wala bang masamang mangyayari, no. So ayun nga, thank you so much and God bless. Bye bye. Ingat po tayong lahat.